Good day guys, nandito tayo ngayon sa Binangonan. So bali, check upin natin yung naging problema ni boss dito sa incubator niya. So ito yung yung pinaka-appearance ng incubator. Bali to 216 capacity. Automatic. Yun, automatic siya. Dual lock. Tapos STC 1000 ang ginamit. So check natin kung ano naging problema. Ang kwento ni boss is mahina yung hatching rate niya. So yun guys, bali ito yung ginamit na heating element. Bali tatlong 50 watts na ilaw na bulb. Total is 150 watts. Tapos sino timer ang ginamit. Kung mapapansin nyo, yung blower niya sira na, hindi umaandar. So ito wala pa, siguro wala pang 1 month or 1 month na nakuha to. So ayaw na rin ni boss na mag-mention pa tayo. Yun ang sabi niya. So ang sabi lang ni boss is tignan ko lang kung ano ang medyo kulang dito sa incubator na to. So sa setter niya is medyo malambot. Yun lang naman, malambot yung pinaka aluminum. So kasi importante matibay yung pinaka setter natin dahil dito lahat ipapatong natin yung mga eggs kaya kailangan medyo tibayan natin. Tapos sa hatcher niya yan. So pansin ko lang yung timer niya is nandito sa loob. So paano ngayon kung sakali na magloko yung timer? Paano mo gagamitan ng manual? So hindi naman pwede na i-open mo tong pinto tapos pipindutin mo yung manual dito sa mismong loob. So dapat to is nandito na nakapwesto sa labas. So ayan yung swing nung incubator, medyo gumaganon, umaalog. So ang gagawin natin dito, medyo tibayan natin tong pinaka pedal niya kasi malambot. Delikado, baka mamaya biglang mahulog yung egg. So mangyayari dito, papalitan din natin ng blower kasi yung buga hindi umaabot sa ilalim. Hindi niya kayang paabutin yung init hanggang ilalim. Kaya konti lang yung nag-hatch. So sinalangan to puno tapos 17 lang ata o 16 ang napisa. So bali yung plug niya. So ito parang katulad to nung ginawa natin sa Quezon. Ganito din So dalawa din yung niya. Dalawa yung lock, dalawa yung plug. Ayan Gagawin natin dito, pag-iisahin natin. Tapos wala ring safety yung incubator. Wala siyang switch, wala din. Fuse, wala. Tapos indicator, heat indicator, saka timer indicator, wala din. So ang gagawin natin, importante kasi lagyan natin ng fuse para for safety lang. Importante talaga merong fuse. So ito, pag-iisahin natin to.
So parang same talaga siya ng ano. Same siya nung ano sa Quezon na ginawa natin. Kay doon sa isang boss natin, no. Hindi na lang natin may mention kasi ang balita ko lang dun sa ginawan natin sa Quezon, blinak na siya nung gumawa nung incubator. So malaki yung incubator na ginawa natin sa Quezon dahil 300 to 400 capacity ata yun, 2 unit. So kulay red din yun no. So yung taga Quezon is ewan ko 44,000 ata yung bili. So hindi ko na may mention kung sino yung gumawa nito, no. Pero para sa akin kilala ko naman yung gumawa niyan. So makikita niya lang din naman. Payo ko lang sana maging responsable naman tayo. Kahit na wala na sa warranty, gawin nyo pag nagka-problema, pag may oras kayo. Yun lang naman. So yun bali fully restored na lang natin to kay sir para matulungan natin siya na mapakinabangan niya tong incubator, no. So yun lang guys, no. Update ko kayo pagka naayos na natin to. Tapos eto, baka hindi na rin natin to palitan. Patibayin na lang natin tong pedal niya. Tapos gawin na rin natin tong automatic refill ng tubig. Kasi sa price niya is automatic. Gasino lang naman yung lagyan mo siya ng hose ibabaw tapos isang tangke dyan para hindi naman mahirapan yung gagamit. Simple lang naman yun. Bulb lang din naman yun na floating bulb. Yung nagko-control dun sa pagbaba ng tubig. So yun guys, no. Nandito tayo sa Binangonan para check upin tong So yun nga napagdesisyonan ni boss, papaayos niya to at babalitaan ko na lang siya. So guys, hanggang dito na lang. Salamat. Have a good day. More moments later. Good day guys. So bali nandito na pala yung incubator na ipapaayos sa atin, no? Galing Binangonan. Sorry nga pala dun sa na-mention ko na 1 month pa lang to sa kanya o wala pang 1 month. Nakuha pala to ni boss last year pa ng November. So ang hindi lang natin kanina napansin na naipaliwanag natin sa kanya, saka yung concern pa niya, bakit daw yung setter is nakapix na, naka blind rivet na yun dyan. Kanina akala ko natatanggal din siya. Sabi niya pag gusto niyang linisan hindi niya na matanggal, saka nahihirapan siyang maglagay ng eggs kasi pagka nilagay niya, oo nga naman, pagka naka-center yan, dudukutin mo pa. Lalo na pagka magkakanding ka. Iisa-isain mo pang kunin. Hindi kagaya ng nakakalas to, natatanggal. Yung tray lang ang hahatakin para makuha mo lahat, no? Pati sa pagsasalang. So yun pa yung isang concern ni boss. Tapos sabi niya naman napuno niya naman yan lahat. Tapos pagka nagsiswing siya parang may bumibigla na gumaganon. So yun nga, dahil nga dito sa pedal niya, tibayan na lang natin to kasi manipis ang nailagay. Pero ito naman siguro kakayanin naman to. Pero maano pa rin naman to, malambot. Pero kaya na kasi nasubukan niya na. Yung pinaka-swing lang talaga ang medyo gumaganon, pumapalag. So yan, ito, baka to hindi na natin ito baguhin. Patibayan na lang natin yung pedal. Yun lang yung idagdag niya na naging issue niya. Tapos hindi niya na daw ito ginamit simula nung yun nga, yung nag-bridge siya na kukunti lang ang napisa sa 162, no? So yun guys, no? Balitaan ko na lang kayo pagka na restore na natin to. 1 week later. Good day guys. So bali ito na yung fully restored ni
ni boss ng taga Binangonan. So kung makikita nyo, malaki yung pinagbago, no? Kasi dati to wala tong ganito. So nilagyan na rin natin siya ng switch. Tapos may fuse na din, timer indicator, toggle switch, heat indicator. Kasi dati ito digital lang dito. Ginawa natin yan, pinalapad natin yan, nilagyan natin salamin, no, case. Tapos automatic refill na din. May built-in na rin siyang running light, no. So open natin. Yan. So dito may salamin yan. Kita mo dyan kung wala ng tubig loob. Tapos may tangke na rin dito yan. Rorosgas mo na lang to dito. Yan, salpak mo yun dyan. Tapos yung tubig automatic na yan. So open natin. Ito mabilisan lang to. Kasi papunta na si boss. Pipick upin na to. Yan. So ang laki ng improvement na ginawa natin, no. So dati, no, lambot ng ano niya, tray. At naka-fix, naka-rivet dyan yung tray, no. Pero ngayon, ayan na siya, natatanggal na. Tapos chain type na rin yan. So yung setter nga lang binawasan natin ay yung hatcher, yan. So ayan, matibay na to. Kahit upuan mo yan, hindi na babagsak yan. Compare mo nung una, no. Saka hindi na siya ilaw. Tinanggal na natin yan. Nicron ba yun? Nicron wire na ang ginamit natin. So yun lang guys, no. Bali eto na yung fully restored. Madami tayong ipinalit. So salamat guys, yung mga gustong magpaayos dyan ng incubator na pinabayaan ng mga ibang maker. So ipagawa nyo na lang sa akin para mapakinabangan nyo. So yun lang guys, no. Hindi na tayo magme-mention kung sino yung may gawa nito. Bali isa lang din yung gumawa niyan, yung taga Quezon na ginawa natin. Ito rin ang isa lang din ang gumawa. So yun lang guys, no. Maraming salamat. Si Rose Incubator. Tatak si Rose ka na ngayon. Salamat guys. Have a good day.